nung January to April, umabot ng 1.05 trillion. Okay? So, halos kasing laki na yan nung buong taon na binayaran nung 2022. At ang nagpataas niyan talaga yung principal payments. Kasi yung principal, tumaas siya to 716 billion na galing sa 335 lang. So more than 100% yung tinaas. Ng bayad utang? Sa ano pa lang yan, principal. Sa principal loan. Oo. Yung interest tumaas din to 337 billion from 287. Kaya ang suma total niya 1 trillion point 05. 1.05 trillion. Ganyan. Galing yan sa 623 lang billion. So every year yan, kailangan bayaran yan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, alam mo yung kinita ng gobyerno, yung revenues, no, total revenues was 1.6 trillion. Okay, 1.6 trillion. I-compare mo dun sa binayaran na utang is 1 trillion, 1.05 trillion. So, almost 70% na nung kinita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya naman ayaw nilang tanggalin talaga ang VAT o ibaba yung VAT eh. Kasi diyan nila tayo ginagatasan. Kaya talagang dapat talaga ibaba na yung VAT na yan eh. Yung 12% VAT, yung pamatay talaga yan sa Pilipino. Pamatay. Ang long-term effect nito kasi, palaki ng palaki yung utang, no? So right now, ang utang natin is 65% of gross domestic product. O 65% nung lahat ng kinikita ng buong ekonomiya sa isang taon. Okay? So, binabayad lang sa utang. Hindi. Ang 65%? Hindi, yun yung size nung utang kumpara mo sa ekonomiya. Okay. 65%. 65% Malala na yan. Alam mo nung debt crisis nung tatay niya, 58.6% of GDP lang. Ngayon, 65. Ngayon, 65. Pambira ka naman, BBM, mo. Ganyan kalala. Tinalo mo pa si Ferdinand Marcos. Talo niya, alam mo kung magkano na ang na-accumulate niyang utang buhat nung naging presidente siya? 5.68 trillion. Yung tatay niya, sa buong 20 years, magkano? 395 billion lang. Pero nag-debt crisis na tayo nun, di ba? Oo, at saka siyempre mataas din inflation nun, martial law yun eh, at saka unemployment dun, grabe. Pero yung utang noon ni Ferdinand Marcos ay nasa 300 something billion lang. Almost 400 billion. Sabihin mo na 400 billion, pero ngayon kay Bongbong Marcos Jr. ay 5.68 trillion na ang nakalap niyang utang during his term. pambira, big time talaga si BBM, hindi na billion-billion ng utang, trillion ng utang. Kaya sabi niya, pag nanalo siya ay mas maganda pa ang golden years natin kaysa doon sa panahon ng tatay niya. Abay, At saka attorney 3 taon lang yan. Yung tatay niya over 20 years. over 20 years Siya yung utang 3 na yun. taon pa lang. Siya 3 taon pa lang, ganun na ang utang, nababayaran na yan ng mga kaapuhan natin. Kaya nga, kada Pilipino ngayon, maski baby pa lang o bagong panganak, may utang na ng 165,000 pesos. Oh my goodness! 165,000, kapapanganak lang ng baby, may utang na yun, nababayaran niya. Kukunin yun sa taxes niya. Yeah. Kung may trabaho pa siya. So Diba? yun yung nakakalungkot. Kasi nung time nung tatay niya, di ba nagka-debt crisis tayo, it took us 20 years to get out of the IMF program. Martial law. Kasi nag-martial law, kasi sobrang utang. Ang saving grace ngayon, nung anak, si BBM, ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Kano? meron tayong $104 billion na reserves, dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar na utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly, OFWs. Kasi nga, right now, wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Tapos wala rin tayo masyadong exports, export income, no? Export receipts. Kaya po napakalaga ng ating mga OFW. Yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin nyo na lang, yung kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa.
ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Kaya naman po may karapatan itong mga OFW na ito na magreklamo eh. Di ba? Bakit pa sila pinapabayad ng compulsory na PhilHealth? Ha? Kasi nababawas yan sa kanilang mga sweldo na hindi naman daw nila kailangan yan dahil may sila naman silang health insurance doon sa kanilang mga company. Yung mga ganyang hinaing na mga OFW, maliit na bagay na pwede namang pagbigyan, ay hindi pa na pagbibigyan, pero sila, nagbibigay sila sa ating ekonomiya at bansa ng 40 billion dollars. Collectively, yes. Total sa bawat taon. Oo. At sila lang ang nagpapalutang sa ating ekonomiya. Kung wala pa ang pangpadalang remittance ng OFW ay talagang Bagsak na talaga yung bagsak na. Dahil yung turismo natin ay bagsak din. Investments, bagsak. Investments Bagsak. below 12 feet below the ground. Saka yung ating gross domestic product ay Sidechick loan mababa may be din. closed by the time Kasi you nga arrive. hindi rin na makabigay ng trabaho ang gobyerno dahil marami na silang na-siphon off na pera eh. So ngayon, dahil nga marami ng investigasyon sa flood control, hindi man sila makagawa ng malalaking proyekto. Kaya walang construction. Walang trabaho. So, walang trabaho. Yung mga construction workers dati, Oo. wala akong trabaho ngayon. Kaya po taas yung unemployment at saka underemployment. Hindi mo napapansin, attorney, wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major Build. roads, Private-public bridges. partnerships. Oo, ngayon wala kang maririnig ha. Saka wala akong narinig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila eh. O, bakit daw? Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga nila sa Mindanao, Oo. ah.